Disclaimer: the following podcast includes sensitive themes on mental health that may be triggering to some viewers. Hence, viewer discretion is advised. Proceed only if you are comfortable with hearing discussions about sensitive topics. Additionally, the views and opinions expressed by the host and the guests in this podcast episode are their own, and do not represent and reflect the views and opinions of the organization and institution. We also request the viewers of this podcast to respect the privacy of the individuals involved in the making of this podcast. Hello guys! So, welcome to Conversation Episode 6. So, eto na yung magiging final episode namin for this season. Ay! Diba? May season 2 kami. Of course! May season 2 kami. Pero ayun, eto nga yung episode 6 namin. So, this is actually random. Surprising, Yes. diba? With me today are... Real Arguel, yes. Yang Hiyang Dai. Ayun. So, mga kapwa Purkadas ko rin for today's video tayo. And nandito pa rin. Oh, actually. Nandito pa rin kami. Pero nandito kami ngayon sa Vermosa. Yes. Na iba yung in a picnic way. So, ayun lang naman. So, eto. Kaya gusto ko rin magkaroon tayo ng episode 6. Which is biglaan nga. Pero gusto ko kasing kayong kausapin din. Like, kayo ba? Kamusta yung experience nyo as a first year student since tapos na tong academic year natin? Kamusta? Okay. Kasi, first time ko lumipat ng school. Kasi galing ako sa isang Catholic school sa Imus. So, first time ko lang talaga na yung ibang environment. And syempre, mas malaki kasi yung environment ng Lasal kasi Lasal yun eh. So, maraming culture shock and grabe yung adjustment talaga na ginawa ko in terms of academics. Tapos, syempre, yung lifestyle and status. So, siguro nung first sem, nanibago talaga ako ng matindi. Talagang nangangapa ako sa paano ba sila mag-exam dito, paano sila mag-quiz, ano yung dapat kong gawin. And then, ayun, naging maganda naman po yung grades ko ng first sem, not until second sem. Hindi ko na lang sasabihin. Pero ano talaga, mangiyak-ngiyak talaga ang second sem ko. So, I don't know ano ang mangyayari, but hopefully ay makabawi tayo sa second year. So, as for me, actually ako din, first time ko lumipat ng school. So, for 13 years, doon ako nag-aaral sa previous school ko. So, grabe yung panibagong environment. For the first time, wala akong kakilala kahit sino, kahit saan man ako. Ay, hindi, mayroon naman. Pero syempre, bigla ko lang nakikita, ganon. So, parang natatakot ako nung una na sabi ko, hala, baka wala akong mga close nito. Ako yung type ng person na ayoko mapag-isa. Gusto ko may companion ako sa mga ganyan. Pero syempre, as time pass by, syempre nakakahanap din ako ng mga connections sa mga course ko, gano'n. And nairaos naman. Tapos, ayun, mukhang so far, ang aking first year ay masaya naman. Masaya naman. Kumbaga first time yun din lumipat? Ako, 2009 pa siguro ako dun sa school na yun. 2011. Anong grade yun? Ako nursery po yan. Since nursery dun ka sa school mo? Kinder. Same lang din ako tayo. First time ko lumipat. Like parang, actually ako, sinama ko yung fetus year ko. Kasi nandun na si kuya. So, syempre ako, nasa tiyan ni nanay, nakaka-visit din sa school. So, Ay, galing. Oo, hindi ko alam. Sinama ko siya sa speech, no, nung ang graduation namin. Parang, after, 18 years of my existence, including the fetus years. Ginanon ko talaga yun. Kasi nga sabi ko, ako lang natira sa amin sa batch no na pinakamatagal simula nursery. Loyal talaga. Simula nung kaya nung awardings, ako lang yung may loyalty award. Yun. Kasi nga, parang sabi ko fetus years pa lang, si kuya pa lang nandun na, ako nasa tiyan ni nanay, napasok na din ako sa school na yun. So nung ako din, nandun din ako sa experience yun na parang,
ano kaya mangyayari sa akin this year. Lalo na sinasabi, pandemic, kakaano lang ng pandemic. Parang kami, Sumakto sa inyo. kami yung labrat doon. Diba kasi nga may on-site. Oo, may on-site kami bigla. So sabi ko, hala, adjustment, bagong school, bagong environment. Tapos syempre, from Naik to Das. Ang layo. Adjustment talaga. So, pero maiba naman, syempre, more about sa inyo din. Ano yung parang naging challenging sa inyo, pero grateful kayo dun sa challenge niyo? Kasi parang sa isang subject or sa isang group project, yun yung nakita nyo na, ay, hindi nyo, sorry. Hindi nyo alam na, nandun kayo nyo pala. Yung parang nag-burst ang bubble nyo. Siguro yung para sa akin, yung pagsali ko dito sa org. Kasi, first time ko actually sumali nung grade 12 ako. Tapos sumali lang ako. Kasi parang nainggit ako sa kaibigan ko. Tapos ngayon, parang first time kong sumali sa org na parang kagustuhan ko lang na for experiences, gano'n. So parang di ko in-expect yung sarili ko na sasali sa mga kung ano-anong activities na own will ko lang, na ako lang yung mag-isa, wala akong ibang kasama, na para mag-motivate sa akin sumali, gano'n. So parang unexpected lang yun para sa akin. So, sa akin, kuya, doon sa previous school ko kasi, ako, girly talaga. So, hindi ako sumasali ng kahit anong sports, extracurricular activities. Kaya, yung mga sinasabi din, parang dapat ka din, step out ng comfort zone. Kasi, parang dapat hindi lang naikot sa academics yung So, kasi parang ang nasa isip ko kasi nung bata ako, feeling ko kapag parang nag-shift yung attention or na-divide yung attention ko sa ibang bagay bukod sa academics, feeling ko maapektuhan yung pag-aaral ko. So, yun, nagtuloy-tuloy yun not until ko ng senior high school. Siguro nung grade 12 ako, sabi ko, okay, last year ko na sa school na to. Like, okay, bahala na ko ano na mangyari. So, nag-varsity, nag-hosting, ng ano-ano na event. So, basta kung ano-anong ginawa ko that time. So, ayun, ang dami ko awards. Tapos, nung sabi nga rin ng mga kapatid ko, sa college talaga, parang na talaga siya, trial sa totoong mundo. So, you really have to join organizations. Hindi lang para ma-improve yung skills mo, but also to make connections. Kasi pag nandun ka na talaga sa totoong mundo, magagamit mo yung connections na yun. Sumabak ako dito sa college ko. Ang mindset ko, parang hindi ako mag-on. Pero ngayon, dahil ko na-experience. Pero sa akin talaga, hindi nagbago doon is that hindi ko na-inisip yung academics ko na maging Latin honors or basics. Kasi nagawa ko na siya ng high school. So, ngayon, mas gusto ko na lang ay maging masaya. Kasi mas gusto ko na, parang napakita ko na I'm academically smart, dito man gusto ko naman emotional intelligence. Kung kailangan ko i-prepare sarili ko for the outside world, kasi doon itetest talaga yung patience natin. Doon matetest na parang how long can you go alone. Parang how long can you go for the long run. Yun, yung parang, kasi minsan, may moments na nagtrabaho na ako na coffee shop, doon talaga tinetest yung maturity at saka yung patience na ay kailangan paano mo i-deliver yung thinking mo or yung sasabihin. Yun. So, na-mention ngayon yung mga orgs. Eto naman, sa LPF, kamusta naman yung experience niyo for simula first semester this semester? So, during freshman week, isa na yung peer facilitator sa mga target kong salihan. Kasi during my previous school, meron kami daw facilitator pero hindi siya natuloy because syempre pandemic that time. So, budget, time. So, ngayon, nung nalaman ko na may peer facilitator, sabi ko mag-join talaga ako kasi gusto ko talaga related talaga sa psychology, counseling. So, pag-join ko, pag-apply ko pa lang, tapos may interview, sabi ko, gagalingan ko na yung pagsagot. Naalala ko si Kuya Hendel pa nag-interview sa akin. Kabang-kaba ako, sabi ko, bakit hindi ako makapasok? Pero ayun, nakapasok naman ako. And nag-enjoy talaga ako sa mga events. Ang pinaka-memorable sa akin siguro yung outreach sa Bahay Pag-asa. So, parang dun talaga na-emphasize yung mission
namin sa LPF. And makikita mo talaga yung kahalagahan ng organization namin to help people and empathize with them. So, as for me naman, parang same lang actually kami kasi nung senior high ako, na late ko lang nalaman na meron palang peer sa sa school namin. So, nung orientation week, nung panimula, orientation week, nung chinek ko yung mga available na organization, nagulat ako, hala, meron din pala yung yung unique. Sabi ko, sige, sasali ako. So, ayun, nanap ko talaga siya. Nakailang balik pa ako nun sa mga kubo. Ayun, kasi hindi ko siya mahanap. Ikot ako ng ikot. Sabi ko, nandito lang daw yun. Nagkaroon ako ng gano'n, hindi ko mahanap. Tapos, ayun, nakapasa naman. Siguro rin Kuya din nag-interview sa akin. Tapos, ayun, so far, masaya pa rin naman. Sige, ayun, yung experiences talaga, nakapag-outreach kami, may mga seminars about mental health. Siguro dahil din doon, parang mas, alam mo yun? Basta pala basta experiences, ayun. Mas naintindihan ko yung mga tao sa paligid ko. Syempre, yung lalo na talaga dun sa outreach talaga. Parang highlight talaga siya. Highlight talaga siya ng academic year na to sa FPF. Kasi nga, yung mga makakasama mo doon, paano ko sila basta parang makabago talaga na mapapakinggan mo sila kasi nga parang secluded sila dun So, parang ibang-iba talaga yung experiences nila sa nararanasan natin. Tapos parang mayinig lang yung mga sinasabi nila na kung kahit nandun sila sa posisyon na yun, kung gaano sila ka-hopeful para magbago, gano'n, para ma-improve nila yung sarili nila. Parang nakaka-inspire din. Yes. Tapos parang ma-realize mo din na kung gaano ano tawag doon? Privilege? Oo, gaano ka ka-privilege sa buhay mo na kung nasaan ka ngayon, gano'n. Ayun. Grabe, parang masyadong di mind-blowing. Parang enlightening. Oo, yung LTF para sa akin. So, overall, parang ito tapos ang next question ko, pero na-mention nyo na, ang favorite nyong events overall. Kasi lahat ng events na attendan nyo, di ba? Opo. Pero yung pinaka-favorite nyo ay yung Outreach. outreach. Talaga. Okay. So, ako year-end. Hindi, akin yung year-end kasi ako 3 years na nga din dito sa ORG. Tapos, syempre, yung experience ko, first time ko mag-whole day ang event na. Yung simula 9 a.m. to 3 p.m. Yung outreach natin, it was a different level ng event. Like, ngayon lang ulit nagkaroon ng outreach ang NGF for the past few years. Parang pandemic, di ko alam kung nagkaroon ba sila. Pero sa on-site, ito yung first. And then, ito naman nangyari yung sa year-end, first time nung ulit din. So, to have it both orgs noon, kung natin alam, paano ko na-survive din. Kaya, parang mag-isa lang ako dun sa papers, tapos external events. Pero kahit nag-mall, magsaysay tayo at kung ano pang ganap, parang yung year-end ang magiging special kasi bukod sa whole day, ang dami talaga natin ganap. Ang dami natin parang ni-look back, ang dami natin ganap na nangyari, tapos yung parang bawing-bawi lahat ng mga events natin. Lahat ay so, ano yung parang nililook forward din naman this academic year na kayo second year na? Tingin ko kuya, gusto ko talaga mag-outreach. For outreach, no? Kasi parang kapag outreach kasi, iba kasi talaga ng experience eh. Kasi subo ka talaga. Oo, magsubo ka talaga. Hindi lang yung sa, seminar lang tayo. Makikinig ka lang sa mga speakers, ganun. Kapag outreach kasi, parang buong pagkatao mo yung nakakasa. Kasama emotionally, physically. Yung kakayahan mo talaga, kasi nakalabas na kayo outside sa school. Hindi lang kayo nasa isang lugar. Tapos, ibang tao rin yung makasalamuhan. Hindi yung students lang. Kasi ibang tao talaga na, tapos parang mas makakatulong din tayo. Kasi ganun. Siguro same din sa kanya, more
Oh my God. Pero hindi totoo naman kasi sa seminar, kung doon tayo, doon natin nalalaman yung mga knowledge, we also need events where we can apply the knowledge, di ba? So, I mean, nasa uni pa lang tayo, so at least doon pa lang sa college is nakahasa na tayo before we embark on a new chapter after we graduate. So, kasi I remember, nung nag-NSTP kami, so, ang benefactors namin is mga kids sa May Dasmariñas. Pero yung team namin is about mental health. So, mga ano yun mga age range? Mga 7 to 10. 7 to 10. So, nung nalaman ko na ganun yung mga bata tapos mental health, I was really happy kasi syempre nag-a-align as psychology student ako. So, parang it's a challenge for me paano ko ma-explain sa mga bata yung mental health na hindi sila malilito. Ano ba yun? Kasi masyadong malalim yung kuya Diba? And ayun, after the event, talagang hindi ako mahiya kasi ang dami kong nakaband yung mga bata. Ayaw nila ako lubayan. So, yun, yung mga ganong moments, talaga gusto ko din mangyari sa LPF. Kasi same lang naman mental health talaga yung parang mission natin. Tsaka nasimulan na din natin. Yes. Kumbaga, if ever may another LPF outreach tayo, iba man yung venue, o iba naman yung mga beneficiary, magkakaroon pa rin, nandun pa rin yung application natin as peer facilitators. The values ng Lasallian na magiging Lasallian. Before natin i-end, ano yung gusto niyo munang i-advise sa mga upcoming first year students? So, I think sa mga upcoming members ng LPF, first of all, thank you sa pag-join ng LPF. Wow. Kasi, sa panahon ngayon, we really need people like you na, alam mo yun, counselors. Kasi, syempre, panahon ngayon, maraming nagsasuffer and nasa-struggle sa kanilang mental health. So, malaking tulong sa kanila na may mga taong katulad nyo, natin, yung ating group na merong shoulder to cry on and na meron silang parang friend na parang willing makinig sa kanila. So, ayun, ang gusto ko lang sabihin, sana hindi kayo mapagod sa mission natin na makinig and yung parang tumulong sa ibang tao ng walang hinihinging kapalit. Ayun lang. To add lang din, kung gusto nyo ng isang org na, wow! Ano tayo dyan, Nak? Bakit? Okay lang, Miha. Go lang. Rewrite stars? Ay, di ba na pala? Ayun, ng makakasama, na parang pamilya na rin. Dito na kayo, guys. Ang president po namin, hindi mapongit. Actually, sa akin kasi, yung inintindi ko talaga, yun nga, first time kong yung ako as a first, wala kaming senior talaga na agad malalapitan. Nung sumali ako sa org, syempre, biglaan lang dito. Pero nung ako naman, second year, syempre, nandun pa rin ako sa part na nag-a-adjust na, ay, masaya yung org, guys, sabi ko yun. Pero there was a moment na, bakit walang, may mga events kami, pero ang na-notice ko, bakit walang nangangamusta, or parang bonding man lang, kahit kumain sa labas, ganyan, chika-chika tayo, ganyan. Bakit wala mang gano'n? Bakit kailangan sa meeting or sa events ang usapan? So, doon ko na, tinay ko na din talaga tong LPF, and then, doon ko na sinay ng, parang hindi naman, like may serious, pero there's that part lang na kuya vibes lang, na may senior kayong maasahan, may malalapitan kayo, na hindi lahat ng ma-encounter nyo ay strict or parang, parang approachable when ganitong scenario lang. Hindi. Gusto mo yun parang, uy, anak, uy, Jiha, ganyan, uy, ganyan tayo. Parang, we're all Lasallians, pero we're all humans talaga, in general. Na we all have the same values na gusto lang makasurvive. At saka yung mission natin yun. At saka gusto ko lang ma-make sure na meron kayong kahit hindi, siguro yung org itself, but also senior na may sumusuporta sa inyo at kaya nagtitiwala talaga na may potential kayo as long as tama na yung pag-mentor din sa inyo.
Yun. Kaya parang sa akin, hindi ko talaga visualize na parang kailangan magkaroon ako ng gamit or parang maging strict sa inyo. Kung magiging strict ako is because na feel ko naman kailangan lang. Parang doon ko, parang nag-practice ako ng parenting actually. Lalo na nung mag-isa lang ako. Talaga, nung mag-isa na lang ako nung semester na to, sabi ko talaga, parang, grabe. Lalo na yung tayo lumabas sa mall magsaysay. Doon ko talaga yung part na parang kailangan i-maintain ko, kailangan i-make sure ko silang okay. Rather na parang kahit ako yung parang makikipag-chika. No, gusto ko kayo naman makikipag-chika sa talaga sa kanila. Ayun, kasi parang ako, I've been here before na eh. Experience ko na to. Gusto ko kayo naman. Ako na magsi-start ng conversation pero kayo makipagpatuloy ng kayo makipag-chika. Kasi ayun, may experience nyo na to sa mga susunod pero gusto ko i-take nyo na to opportunity. Lalo na nung nakapag-tour kayo. Shala. Sana all, di ba? Actually, ako pang-apat ko. Sana all. Pang-apat ko. Sorry, Talaga may kita. sakit kasi ako, okay? Sa pangatlo ko, never akong tinatour. So yung kanila, yung first time nila, ako pang-apat, nakatour ako. Tayo, Oo, sabi ko talaga, boy, swerte kayo. Ako, pangatlong beses ko, hindi ako napag-tour. Yung Jollibee yung sumahin. Sorry guys. Ayun lang naman. So, I would like to thank you for today. And ayun. So, don't forget to like and subscribe sa Empire Facilitator. First time namin dito. Actually, tapos ang random talaga ang sponsor. Ang overbooked sa... kayo dyan. Yes, so, ayun, looking forward sa next season. Next season! So, ayun. Goodbye, guys! Bye, guys!